In trigger warning, this premise involves human trafficking and exploitation, which are serious crimes. I'll create a romance story that addresses these dark themes responsibly while focusing on healing, agency, and transformation. Sa gitna ng madilim na silid ng auction house sa Maynila, isang sekreto ang malapit ng mabunyag. Si Lila, isang batang babae na sa pilitang ibinenta ng sariling ama para sa utang sa sugal, ay nakatayo sa entablado habang ang mga matang puno ng pagnanasa ay tumiti. Ngin, bago tayo magsimula, sabihin mo sa akin, saan ka ba ngayon nakakinig ng kwentong ito? Dahil ang mga pangyayaring ito ay nangyari noong 1920s sa panahon ng Amerikanong kolonisasyon kung saan ang mga babae ay wala pang karapatan at ang kahirapan ay tulad ng dagat na lumululon sa mga pamilyang walang kakayahang lumangoy. Ang auction house ay matatagpuan sa likod ng eskolta sa isang lumang gusali na dating bodega ng tabako. Ang mga ilaw ay mahina, pawang kandila lang na kumikislap sa gin na mabigat sa amoy ng alikabok, sigarilyong tabako at takot. Si Lila ay nakatayo sa entablado na kahoy. Ang kanyang puting damit ay manipis at punit sa gilid. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang sinusubukang takpan ang sarili. Hindi siya umiyak. Hindi siya nanalangin. Naghintay lang siya, ang mga mata ay nakatuon sa sahig. 19 na taong gulang, dalisay, mula sa probinsya ng Batangas. Sigaw ng auctioneer, ang boses ay makapal at puno ng pagmamataas. Ang mga lalaking na kapaligid ay sumigaw ng mga presyo. Ang kanilang mga mukha ay nagniningas ng pagnanasa at kapangyarihan. 200, 300, 400 piso. Ang presyo ay patuloy na tumataas habang si Lila ay nananatiling nakatayo. Ang katawan ay manhid sa kahihiyan. Sa likurang bahagi ng silid, sa pinakadilim na sulok kung saan ang liwanag ay hindi umabot, nakatayo si Don Matias Villarosa. 45 taong gulang, balo, walang anak, at kilala sa buong Maynila bilang isang lalaking nag-iisa sa kanyang malaking bahay sa Intramuros. Ang kanyang mga mata, malalim at mapupungay, ay tumitig kay Lila hindi dahil sa pagnanasa kundi dahil sa isang kakaibang emosyon na hindi niya maintindihan. Parang may sumaksak sa kanyang dibdib. Parang nakita niya ang sariling kapati. 500, ang boses ni Don Matias ay malakas, malinaw at walang pag-aalinlangan. Ang buong silid ay tumahimik. Ang mga lalaki ay tumingin sa kanya. Ang kanilang mga mukha ay nagpapakita ng gulat at takot. Kilala nila siya. Kilala nila ang kapangyarihan ng pan. Ang auctioneer ay ngumiti. Ang ngipin ay nabulok at dilaw. Ibinenta kay Don Matias Villarosa. Pinalo niya ang martilyo sa mesa 3 beses. Ang tunog ay parang sentensya ng kamatayan. Si Lila ay tumingin sa direksyon ng lalaking bumili sa kanya, ngunit sa dilim, hindi niya makita ang mukha. Nakita lang niya ang silweta ng isang matangkad na lalaki na naglakad patungo sa kanya na may lakad na tuwid at walang pagmamadali. Kinuha ni Don Matias ang kanyang Amerikana at inilagay ito sa mga balikat ni Lila bago pa man siya makapagsalita. Ang tela ay init at mabango sa amoy ng tabako at kahoy na sandalo. "Tayo na," sabi niya sa mababang tinig. Ang boses ay matigas, ngunit hindi mapanakot. Hindi siya tumingin sa kanyang mga mata. Hindi siya gumawa ng kahit anong kilos na maaaring ikagulat niya. Lumakad lang siya palabas, at si Lila ay sumunod. Ang mga paa ay mabibigat. Ang puso ay tumitibok na parang manok na huhulihin. Ang karwahe ay naghihintay sa labas, itim at malaki, hinihila ng 2 kabayong puti. Sa loob, ang upuan ay balot ng beludong pula at ang mga bintana ay may kurtina ng seda. Si Lila ay naupo sa pinakamalalayong sulok. Ang katawan ay nakapulupot sa sarili. Ang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa Amerikana ni Don Matias. Hindi siya tumingin sa kanya. Hindi siya nagsalita. Ang karwahe ay gumalaw. Ang mga gulong ay kumakalabit sa kalye ng bato. Ang tunog
ay umalingaw-ngaw sa gabi. Mayroon bang kumain ka ngayong araw? Tanong ni Don Matias pagkatapos ng mahabang katahimikan. Ang boses ay seryoso, walang emosyon. Si Lila ay umiling lang, ang tinig ay ayaw lumabas. Tumango siya. Pakakainin kita pagdating natin sa bahay at magpapahinga ka. Pagod ka na. Ang mga salitang iyon ay hindi utos, alok lamang. Ngunit kay Lila, na nasanay na sa mga utos na walang pagpipilian, ang kabaitan na iyon ay mas nakakatakot kaysa sa karahasan. Ang bahay ay matatagpuan sa loob ng Intramuros, malapit sa simbahan ng San Agustin. Malaki ito, gawa sa bato at kahoy na nara. May hardin sa harapan na puno ng sampagita at gumamela. Ang mga ilaw ay nakabukas sa mga bintana, ngunit ang bahay ay tahimik, parang walang tao. Si Don Matias ay bumaba ng karwahe at iniabot ang kamay kay Lila. Siya ay nag-atubiling kumuha nito, ngunit sa huli hinawakan niya rin ang kamay na iyon. Ang balat ay magaspang ngunit mainit. Sa loob, isang matandang babae ang sumalubong sa kanila. Si Aling Sita, ang tagapangasiwa ng bahay. May pusong ba? To at mukha na walang ngiti, ngunit may mga mata na nakakakita ng lahat. Tumingin siya kay Lila mula ulo hanggang paa, ang tingin ay parang sumusukat, parang hinuhusgahan. Dalhin mo siya sa silid sa kanlurang bahagi, utos ni Don Matias. Pakainin at bigyan ng malinis na damit, hayaan siyang magpahinga. Opo, Don Matias, sagot ni Aling Sita, ang boses ay palamig at walang buhay. Tumingin siya kay Lila na parang isang bagay, hindi tao. Halika, utos niya, at si Lila ay sumunod. Ang mga paa ay mabibigat, ang puso ay nanginginig. Ang silid ay malaki, mas malaki pa sa buong bahay na kinalakihan ni Lila sa Batangas. May malaking kama na may mosquito net na puti, isang aparador na may salamin, at isang bintana na nakatingin sa hardin. Ang sahig ay kahoy na nara, kintab at walang mantsa. Ang mga kurtina ay lila, ang kulay ng mga bulaklak na tumutubo sa bukid noong tag-ulan. Si Lila ay nanatiling nakatayo sa gitna ng silid, hindi marunong kung saan magsisimula. Linisin mo ang sarili mo. Sabi ni Aling Sita, itinuro ang isang maliit na silid kung saan may palangganang kahoy at tubig na may amoy ng sampagita. Pagkatapos, isuot mo ito. Ibinigay niya ang isang malinis na damit, simpleng tela ng pinya na may bordang bulaklak sa leeg. Umalis siya ng walang paalam. Ang mga hakbang ay mabibigat at maingay sa sahig na kahoy. Si Lila ay naligo ng mabilis. Ang tubig ay malamig at malinaw, humagod sa kanyang balat na puno ng alikabok at pawis. Isinuot niya ang damit na ibinigay. Ang tela ay malambot at magaan, kaiba sa manipis at punit na damit na suot niya kanina. Naupo siya sa gilid ng kama, ang mga kamay ay nakapatong sa kandungan, ang isip ay gulo. Ano na ang mangyayari sa kanya? Ano ang gusto ng lalaking bumili sa kanya? Dumating si Aling Sita na may dalang bandehado ng pagkain, kanin, tinolang manok, pritong talong at manggang hinog. Inilapag niya ito sa mesa malapit sa bintana at umalis na walang salita. Si Lila ay tumingin sa pagkain ng matagal. Kailan ba si Yahuling kumain ng ganito? Ang tiyan ay kumalam, ngunit ang puso ay puno ng takot. Baka may lason, baka may kapalit, ngunit ang gutom ay lumakas. Kumain siya ng dahan-dahan, bawat subo ay pinipigilan, bawat nguya ay maingat. Ang lasa ay sarap, mas masarap pa sa kahit ano na natikman niya sa buong buhay niya. Ang luha ay pumatak ng walang babala, tumulo sa pisngi at humalong sa sabaw ng tinola. Umiyak siya ng walang tunog, ang katawan ay nanginginig, ang puso ay nasasaktan sa hindi mainti, hindi hang dahilan. Nang maubos ang pagkain, humiga siya sa kama, ang katawan ay pagod na pagod, ngunit ang isip ay gising pa rin. Ang sibilisasyon ng mga kuliglig sa labas ay nakakaantok, ngunit hindi siya makatulog. Tuwing pipikit siya, nakikita niya ang mukha ng ama. Ang mga mata na puno ng takot at desperasyon nang ibenta siya para sa 300 piso. 300 piso.
Iyon lang ang halaga ng buhay niya. Kinabukasan, gisingan siya ni Aling Sita bago pa sumikat ang araw. Bumangon ka na. May trabaho ka? Utos nito. Ang boses ay malamig. Si Lila ay bumangon kaagad. Ang katawan ay masakit sa sobrang pagod. Sinundan niya si Aling Sita sa kusina, isang malaking silid na puno ng kaldero at palayok. May 2 kalan na kahoy at isang malaking mesa sa gitna. Maglinis ka ng bigas, maghugas ng mga plato, magtiklop ng mga damit, sabi ni Aling Sita, nagsimula ng maglista ng mga gawain. At tandaan mo, walang pakikipag-usap sa mga katulong, walang paggala, walang pagpunta sa silid ni Don Matias nang walang pahintulot. Naintindihan mo? Si Lila ay tumango, ang tinig ay hindi pa rin lumalabas. Nagsimula siyang magtrabaho, ang mga kamay ay mabilis at maingat, sinusubukang hindi gumawa ng kahit anong pagkakamali. Ang mga araw ay nagsimulang dumaan sa isang rutina na nakaka-suffocate. Gumigising ng madaling araw, nagtratrabaho hanggang hating gabi, kumakain ng mga tira at natutulog sa silid na parang kulungan. Si Lila ay hindi nakakakita kay Don Matias ng maraming beses. Nakikit-alang niya siya sa malayo, naglalakad sa hardin o nakaupo sa kanyang opisina na puno ng mga libro at mga dokumento. Hindi siya kailanman lumapit sa kanya. Hindi siya kailanman nagsalita sa kanya ng direkta. Ngunit sa loob ng tahimik na bahay na iyon, may mga mata na palaging nanonood. Si Aling Sita ay palaging nasa likod ni Lila. Ang tingin ay parang kutsilyo, handa na sumaksak sa sandaling gumawa ng pagkakamali. Ang ibang mga katulong ay hindi siya kinakausap, ngunit ang kanilang mga tingin ay puno ng hinanakit at inggit. Siya ang bago, bulong ng isa sa kanila, si Rosing, isang babaeng may 3 dekada na sa bahay. Binili ng Don, malamang sa gabi, dinadala sa silid. Ang mga salitang iyon ay tumama ka, hindi totoo. Wala pang nangyayari. Ngunit ang tsismis ay kumalat na parang apoy sa tuyo. Bawat tingin, bawat bulong ay nagpapaalala kay Lila ng kanyang kalagayan. Hindi siya katulong, hindi siya pamilya. Siya ay ari-arian, isang bagay na binili, isang bagay na walang karapata. And then, isang gabi, pagkatapos ng isang linggong walang tigil na trabaho, natagpuan ni Lila ang sarili sa hardin. Hindi niya alam paano siya nakarating doon. Parang ang mga paa ay may sariling isip. Dinala siya sa gabi na tahimik, sa hangin na malamig at amoy sampagita. Naupo siya sa isang bangko ng kahoy, sa ilalim ng puno ng kaimito. Ang mga dahon ay umaawit sa hangin. Hindi ka dapat nandito. Ang boses ay mababa, malamig at galing sa likod niya. Si Lila ay napalingon. Ang puso ay tumalon sa bidib. Si Don Matias ay nakatayo, ilang metro lang ang layo. Ang mukha ay nasa anino. Ngunit ang mga mata ay kumikislap sa liwanag ng buwan. Hindi siya lumalapit, nanatili lang siya doon. Ang mga kamay ay nasa likod, ang katawan ay tuwid. Pasensya na po, sabi ni Lila. Ang boses ay mahina at nanginginig. Tumayo siya kaagad, handa nang bumalik sa loob. Ngunit ang boses ni Don Matias ay tumigil sa kanya. Bakit hindi ka natutulog? Tanong niya. Hindi utos. Tanong lang. Si Lila ay nag-aatubili. Dapat ba siyang magsalita? Dapat ba siyang magsabi ng totoo? Sa huli, sumagot siya, ang tinig ay halos pabulong. Hindi po ako makatulog. Nag-iisip po ako. Nag-iisip ng ano? Lumapit siya ng kaunti, ngunit hindi pa rin masyado malapit. Ang distansya sa pagitan nila ay parang dagat na hindi matawid. Kung bakit ninyo po ako binili? Ang mga salitang iyon ay lumabas bago pa niya mapigilan. Tumahimik silang dalawa. Ang hangin ay huminto. Ang mundo ay parang huminto rin. Si Don Matias ay hindi sumagot kaagad. Tumingin siya sa kalangitan, sa mga bituin na naglalakihang kumikislap. Dahil nakita ko ang sarili kong kapatid sa iyo, sabi niya sa huli, ang boses ay may lamat, may sakit na nakatagong malalim. Noong 25 taon na ang nakalilipas, siya rin ay ibinenta ng aming ama dahil sa utang. Hindi ko siya nailigtas.
Namatay siya sa loob ng 1 taon sa kamay ng lalaking bumili sa kanya. Ang puso ni Lila ay kumabog ng malakas. Hindi niya inaasahan ang sagot na yon. Hay! Hindi niya inaasahan ang sakit sa boses ng lalaking ito. Hindi kita binili para sa kung ano ang iniisip mo. Patuloy ni Don Matias, ang tingin ay bumalik sa kanya, ngunit ang mga mata ay malungkot, puno ng mga alaala na masakit. Binili kita para palayain ka, ngunit hindi ko alam kung paano, kaya nandito ka, hanggang malaman ko kung ano ang dapat gawin. Ang mga salitang iyon ay tumatagos sa kalooban ni Lila na parang liwanag sa dilim. Ngunit kasabay noon, may takot pa rin. Paano siya magtitiwa sa lalaking ito? Paano niya malalaman na totoo ang sinasabi nito? Hindi siya sumagot. Tumango lang siya at bumalik sa loob ng bahay. Ang isip ay mas gulo pa kaysa kanina. At si Don Matias ay nanatiling nakatayo sa hardin. Ang anino ay mahaba sa lupa. Ang puso ay mabigat sa mga alaala na ayaw lumisan. Lumipas ang 2 linggo. Ang buhay ay patuloy sa parehong ritmo. Trabaho, tahimik, pag-iwas. Ngunit may pagbabago. Bawat umaga, kapag gumigising si Lila, may nakikita siyang bagong bulaklak. Sa mesa sa kanyang silid, sampagita, gumamela, rosal, walang sulat, walang mensahe. Pero alam niyang galing kay Don Matias. Isang araw, habang naglilinis si Lila ng library, natagpuan niya ang isang lumang kahon sa ilalim ng isang estante. Bukas ito at sa loob ay may mga lumang litrato. Kinuha niya ang isa at tumingin. Isang batang babae, mga 14 na taon, nakangiti sa kamera, ang mga mata ay maliwanag at puno ng pangarap. Sa likod ng litrato, may nakasulat, Maria Villarosa, 1900. Iyon ang kapatid ko. Ang boses ay galing sa likuran niya. Si Lila ay napalingon, ang puso ay tumilapon. Si Don Matias ay nakatayo sa pintuan, ang mukha ay walang ekspresyon, ngunit ang mga mata ay pumatak sa litrato na hawak ni Lila. Pasensya na po, sabi ni Lila. Ibinaba kaagad ang litrato, ngunit si Don Matias ay pumasok sa silid at kinuha ang litrato, tumingin dito ng matagal. Siya ay maganda, matalino, puno ng buhay, sabi niya. Ang boses ay may lungkot na hindi maitago. Noong ibine, enta siya, sumigaw siya, lumaban siya. Ngunit wala akong magawa. Bata pa ako noon. Walang kapangyarihan. Tumigil siya. Ang kamay ay nanginginig habang hawak ang litrato. Pagkamatay niya, nangako ako sa sarili ko na hindi ko hahayaang mangyari iyon sa ibang tao. Ngunit hanggang sa pagbili ko sa iyo, hindi ko ginawa ang pangakong iyon dahil wala akong lakas ng loob. Si Lila ay hindi nagsalita. Tumingin lang siya sa lalaking ito, sa sakit na nakikita niya sa mga mata nito. At sa sandaling iyon, may nabago. Ang takot ay unti-unting nawala at sa halip may empatiya na lumitaw. Hindi pa huli ang lahat, sabi ni Lila. Ang boses ay mahina, ngunit matatag. Nandito pa ako, buhay pa ako, at iyon ay dahil sa inyo. Si Don Matias ay tumingin sa kanya. Ang mga mata ay may lungkot pa rin. Ngunit may kaunting liwanag na, kaunting pag-asa na parang unang sikat ng araw. Ngunit ang kapayapaan na iyon ay hindi tumagal. Isang gabi, habang natutulog si Lila, narinig niya ang mga kaluskos sa labas ng kanyang silid. Gising na gising siya kaagad, ang puso ay kumabog. May pumasok sa silid, isang anino na mabilis at tahimik. Bago pa siya makasigaw, may kamay na tumaklob sa kanyang bibig. Shhh! Bulong ng boses, pamilyar ngunit puno ng galit. Si Rosing, ang katulong na palaging galit kay Lila. Gusto mo bang mabuhay? Tumahimik ka lang. Hinila niya si Lila palabas ng kama. Ang kamay ay malakas at masakit. Alam mo ba kung ano ka? Isang taong walang kwenta. At ngayon, darating ka sa akin para makinabang sa Don. Hindi ko hahayaan iyon. Si Lila ay lumaban, ang mga kamay ay sumisipa, ang bibig ay sumusubukang sumigaw. Ngunit si Rosing ay mas malakas, mas sanay sa karahasan. Hinila niya si Lila papunta sa maliit na silid sa likod ng kusina, isang silid na ginagamit para sa mga sirang gamit. Dito ka mamamatay,
bulong ni Rosing. Ang mukha ay contorted sa galit. Hinugot niya ang isang kutsilyo mula sa bulsa. Ang talim ay kumikislap sa dilim at walang makakaalam. Ngunit bago pa niya maitaas ang kutsilyo, bumukas ang pinto ng malakas. Si Don Matias ay pumasok. Ang mukha ay puno ng galit na hindi kailanman nakita ni Lila. Sa likod niya, si Aling Sita, ang mukha ay namumutla. "Rosing!" sigaw ni Don Matias. Ang boses ay umalingaw-ngaw sa buong silid. "Ano ang ginagawa mo?" Si Rosing ay natigilan, ang kutsilyo ay nahulog sa sahig. Tumakbo siya, ngunit si Don Matias ay mas mabilis. Hinawakan niya ang braso nito at itinulak pabalik. "Bitawan mo siya," utos niya. Ang boses ay amig at puno ng autoridad. Si Rosing ay sumunod, ang mga kamay ay nanginginig. Si Lila ay bumagsak sa sahig, ang katawan ay nanginginig, ang luha ay tumutulo ng walang tigil. Si Don Matias ay lumapit sa kanya, lumuhod sa harap niya, ang mga kamay ay maingat na umabot sa kanyang mga balikat. "Okay ka lang?" tanong niya. Ang boses ay malambot ngayon, puno ng alalahanin. Si Lila ay tumango, ngunit hindi makapagsalita. Binuhat niya siya. Ang mga braso ay malakas at steady at dinala pabalik sa anyang silid. Inilapag niya siya sa kama at umupo sa gilid. Ang mga kamay ay hindi bumitaw sa kanya. "Hindi kita pababayaan," sabi niya. Ang tingin ay diretso sa kanyang mga mata. "Hindi ka mag-iisa dito, pangako ko." At sa sandaling iyon, sa gitna ng takot at sakit, si Lila ay naramdaman ang isang bagay na hindi niya naramdaman simula noong bata pa siya. Seguridad. At kasama noon, ang simula ng isang damdaming mas malalim, mas mapanganib kaysa sa kahit ano. Kinabukasan, umalis si Rosing sa ahay, pinilit ni Don Matias. At sa mga araw na sumunod, ang buhay ay nag-iba. Hindi na si Lila ay itinuturing na katulong. Pinatawag siya ni Don Matias sa kanyang opisina at inialok ng isang papel. "Ito ang kontrata ng iyong kalayaan," sabi niya. Itinuro ang dokumento. "Pirmado mo ito at ikaw ay malaya nang umalis. Bibigyan kita ng pera para makapagsimula ng bagong buhay." O tumigil siya, ang tingin ay nag-aalangan. "O manatili ka dito, hindi bilang katulong, kundi bilang kasama ka." "O walang presyon, walang obligasyon, ikaw ang pumili." Si Lila ay tumingin sa papel, sa mga salitang nakasulat doon, sa kalayaan na inaalok, at pagkatapos tumingin siya sa lalaking ito, sa mga mata nitong puno ng lungkot at pag-asa, sa mga kamay nitong nanginginig habang hinihintay ang sagot niya. "Mananatili ako," sabi niya sa huli. Ang boses ay matatag, ngunit may takot pa rin. "Ngunit hindi dahil sa obligasyon, dahil gusto ko." Si Don Matias ay tumango. Ang mukha ay lumambot at sa sandal, iyon ang distansya sa pagitan nila ay parang unti-unting nawala. Ngunit sa labas ng mga pader ng bahay na iyon, may bagong banta na paparating. Isang sulat mula sa Batangas sa ama ni Lila na nagsasabing may bayad pa siyang utang at ang bayad na iyon ay si Lila. Dahil kahit ang pinakamataas na mga pader, kahit ang pinakamalakas na mga pangako ay hindi makakapigil sa mga sekreto ng nakaraang lumilitaw muli.